Noong panahon na ang Roma ang may kapangyarihan sa buong mundo at ang mga naniniwala kay Jesus ay inuusig at nagtatago, may isang matandang lalaki na itinaboy dahil sa kanyang matatag na pananampalataya. Siya si Juan, ang alagad na labis na minahal ni Jesus. Ang parehong alagad na minsang dumantay sa kanya habang sila'y kumakain. Ipinatapon siya sa malayong isla ng Patmos, nag-iisa at gapos, ngunit pinili siya ng Diyos para sa isang pambihirang layunin. Binuksan sa kanya ang langit at nakita ni Juan ang mga bagay na hindi pa kailanman nakita ng tao, mga pangitain na puno ng banal na hiwaga at isang trono na nagniningning ng berdeng liwanag sa gitna nito. May mga makapangyarihang anghel na tila apoy patuloy na sumisigaw, "Banal, banal, banal." Ang kordero na minsang pinatay ngunit ngayoy buhay na muli ay nakatayo at tumatanggap ng lahat ng karangalan at lakas. Nakita niya ang isang napakaraming tao na nakasuot ng puting kasuotan, mga iniligtas mula sa bawat sulok ng mundo, mula sa iba't ibang kultura at wika. Bumaba ang isang bagong Jerusalem, kasing ganda ng isang babaeng ikakasal na inihanda para sa kanyang nobyo. Ang mga pangitaing ito ay labis na kahanga-hanga para sa mundo. Mahirap isalarawan sa mga salita, ngunit isinulat ni Juan ang lahat sa tinatawag nating aklat ng pahayag. Halina't tuklasin natin ang daan na ipinakita sa kanya. Sa araw ng Panginoon, habang ako'y nasa malalim na panalangin, may tinig na umalingaw-ngaw sa aking likuran, malakas at matalim tulad ng trumpeta. Sinabi nito, "Ako ang simula at ang wakas, ang una at ang huli. Isulat mo ang lahat ng iyong nakikita at ipadala sa mga iglesia." Pagharap ko upang hanapin ang pinagmulan ng tinig, bumukas ang tarangkahan ng langit. Hindi ito tulad ng karaniwang pintuan na gawa ng tao. Ito'y kumikislap sa walang hanggang liwanag, isang makinang nalagusan mula sa ibang daigdig. Isang liwanag na hindi pa kailanman nakita sa lupa ang bumalot sa paligid. Buhay, makapangyarihan at puspos ng kabanalan. At muli kong narinig ang parehong tinig, ang tinig na una kong narinig nang una kong makita ang anak ng tao sa gitna ng ginintuang ilawan, kasing lakas ito ng trumpeta. Malinaw, matatag at puspos ng autoridad. Tinawag ako ng tinig, "Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga susunod na mangyayari." Biglang nawala ang pakiramdam ng pagkakatapon ko. Kahit na natili ang aking katawan, ang aking espiritu ay dinala sa mas mataas na kalagayan. Itinaas ako lampas sa oras at kalawakan, lagpas sa langit at dagat, papunta sa walang hanggang kaharian. Doon may trono sa langit at may isang nakaupo roon. Hindi nagsimula ang paglalakbay ni Juan sa mga simbolo, nakakatakot na nilalang o sa hatol ng Diyos. Nagsimula ito sa isang pintuan, isang paanyaya. Si Kristo mismo ang tumanggap kay Juan tulad ng pagtanggap niya noon kay Enoch, na dinala upang masilayan ang mga hiwaga ng langit, at kay Isaias na nakakita sa Panginoon sa kaluwalhatian. Ang pintuang iyon ay hindi imahinasyon. Ipinakita nito ang mismong walang hanggan, ibinunyag ang hiwaga ng sangnilikha. Pumasok si Juan at ang una niyang nakita ay hindi anghel o mga banal o ang makinang na lungsod. Ang una niyang nakita ay ang trono ng Diyos. Mula sa bukas na lagusan, dinala si Juan ng Espiritu sa isang pangitain. Hindi na siya nakakulong sa Patmos ni sa mundo man. Sa harap niya ay lumitaw ang puso ng pangitain, ang trono ng Diyos at ang nakaupo roon. Ngunit paano niya ito mailalarawan? Ang anyo nito ay kumikislap tulad ng jasper, malinis at malinaw, at parang carnelian may ningas na pulang apoy. Ang kanyang liwanag ay humigit sa anumang hiyas, balot ng liwanag na hindi kayang lapitan. Isang bahaghari, makinang na parang esmeralda, ang nakapalibot sa trono, buo ang hugis at kumikislap ng berdeng liwanag. Isa itong tandaan ng pangako ng Diyos ng awa.
na kahit sa kanyang kapangyarihan at paghatol, nagpapakita pa rin siya ng kabutihan. Sa paligid ng trono ay may 24 na mas maliliit na trono at sa bawat isa ay may matandang nakaupo. Sila ay nakasuot ng puting kasuotan, kasing puti ng bagong ulap at kumikislap sa kalinisan ng mga iniligtas. May gintong korona sa kanilang ulo, kumikislap bilang gantimpala sa kanilang katapatan. Mula sa pangunahing trono ay lumalabas ang kidlat, malalakas na ugong at malalalim na kulog, tulad ng pagdating ng Diyos sa bundok Sinai na nanginginig ang mga bundok. Sa harap ng trono ay may 7 sulo ng apoy na nagniningas. Ang mga sulo na ito ay ang 7 espiritu ng Diyos na sumasagisag sa kanyang ganap at perpektong presensya na nakakakita sa lahat at walang nalalampasan. Sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin, banayad at malinaw na malinaw, sumasalamin sa kaluwalhatian sa itaas. Para bang ang buong sangnilikha ay tahimik na nakatayo sa harap ng kanilang hari. Ang pangitain ni Juan ay sumasalamin sa nakita ng mga naunang propeta. Nagsalita si Ezekiel tungkol sa trono na kasing ningning ng sapiro, napapalibutan ng liwanag at apoy. Ito ay nasa Ezekiel Kabanata 1, talata 26 hanggang 28. Nakita ni Daniel ang walang hanggan na nakaupo, napapalibutan ng umaapoy na gulong at umaagos na apoy. Ito ay matatagpuan sa Daniel Kabanata 7, talata 9 hanggang 10. Ang trono na ito ay hindi lang sentro ng langit, ito rin ang pinakapuso ng lahat ng nilalang. Ang kidlat, ang kulog, ang apoy at ang dagat na salamin ay pawang nagpapakita ng ganap na kabanalan ng Diyos. Sa kanyang paligid, ang 24 na matatanda ay kumakatawan sa lahat ng iniligtas, 12 mula sa mga lipi ng Israel at 12 na alagad ni Kristo. Ang lumang tipan at bagong tipan ay nagsasama-sama sa pagsamba sa walang hanggang hari. Habang luminaw ang pangitain ni Juan, lalong lumapit ang kanyang pagtingin. Lampas sa trono at sa matatanda, nakita niya ang mga nilalang na kakaiba sa lahat ng nasa mundo. Hindi sila tao, hindi matatanda, hindi rin mga nilikhang panlupa. Sila ay mga buhay na nilalang, mga tagapangalaga ng trono at tinig ng sangnilikha. Malapit sa trono, may 4 na natatanging nilalang na nagbabantay. Hindi sila katulad ng kahit anong nakita ni Juan noon. Puno ng mga mata ang kanilang buong katawan, loob at labas, kaya't nakikita nila ang lahat ng direksyon. Walang bagay sa sansinukob ang makakalampas sa kanilang paningin. Ang una ay kahawig ng leon, matapang at maringal, hari ng mga mababangis na hayop. Ang ikalawa ay parang baka, malakas at matatag, larawan ng sipag at pagbibigay. Ang ikatlo ay may mukhang tao, tanda ng talino at pag-unawa. Ang ika-4 ay tulad ng agilang lumilipad sa himpapawid, mabilis at makapangyarihan. Bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak at pati ang kanilang mga pakpak ay puno rin ng mga mata. Nakikita nila ang lahat ng direksyon, nakatuon sa nagniningning na presensya sa trono. Walang tigil araw at gabi, sila'y sumisigaw. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang siya noon, siya ngayon at siyang darating pa. Umuugong ang kanilang tinig sa buong langit, patuloy makapangyarihan sapagkat sa presensya ng walang hanggan, walang pahinga, walang katahimikan, tanging ang walang katapusang awit ng kabanalan. Ang pangitain ni Juan ay nagpapaalala sa mga nilalang na nagniningas sa Isayas Kabanata 6. Yaong mga tumakip ng kanilang mukha at paa habang sumisigaw, "Banal, banal, banal ang Panginoon ng lahat. Ang buong lupa ay puspos ng kanyang kaluwalhatian." Kamukha rin ito ng mga nilalang na may pakpak sa Ezekiel Kabanata 1 at 10 na puno ng mga mata. Bawat isa ay may mukhang parang leon, baka, tao at agila. Ang mga nilalang na ito
ay sumasagisag sa buong nilikha ng Diyos, mga mababangis na hayop, mga hayop sa bukid, sangkatauhan at mga ibon, sama-samang nagpupuri sa kanilang may lalang. Ipinapakita ng kanilang walang hanggang pagsamba ang walang hanggang kalikasan ng Diyos. Siya ang siya noon, siya ngayon, at siya magpakailanman. Hindi siya nagbabago tulad ng tao at ang kanyang paghahari ay walang hanggan, di gaya ng mga pinuno sa lupa. Ipinapaalala sa atin ng mga buhay na nilalang na ang pagpupuri ay hindi lamang kanta ng mga anghel. Ito ay tinig ng lahat ng nilikha, hindi humihinto, hindi kumukupas, laging banal. Habang umaawit ng walang humpay ang mga nilalang, ang buong langit ay sumasabay sa kanilang pagsamba. Sa paligid ng trono, ang tunog ng kaluwalhatian ay umaalingaw-ngaw. Ang mga matatanda ay yumuyuko. Ang mga nilalang ay patuloy na nagpahayag ng kabanalan ng Diyos. At bumalik ang pansin ni Juan sa trono, sa kanang kamay ng nakaupo roon. May hawak siyang isang bagay, isang kasulatan, mahigpit na tinatakan na naglalaman ng mga lihim ng plano ng Diyos. Nakita ko at sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ay may isang kasulatan. May sulat ito sa magkabilang panig at puno ng katotohanan ng Diyos, ng kanyang mga paghatol at ng mga bagay na dapat maganap. Ngunit ito ay tinatakan ng 7 tatak, buo at ligtas. Pagkatapos, lumapit ang isang makapangyarihang anghel at sumigaw ng tinig na parang kulog. Sino ang karapat-dapat na magbukas ng kasulatan at bumasag ng mga tatak nito? Umalingaw-ngaw ang tanong sa langit at sa lupa. Lahat ay natahimik. Wala ni isa sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa ang karapat-dapat. Maging ang tumingin dito ay walang karapatan. At ako'y nagsimulang umiyak ng malalim. Napuno ako ng dalamhati sapagkat kung walang makakapagbukas nito, mananatiling lihim ang kalooban ng Diyos at di matatapos ang kanyang pagliligtas. Ngunit isa sa mga matatanda na kadamit ng puti at may gintong korona ay lumapit at nagsabi, "Huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon mula sa angkan ni Juda, ang inapo ni David, ay nagtagumpay. Siya ang makakapagbukas ng kasulatan at ng 7 tatak nito. Tumingala ako, handang makita ang isang leon, malakas, marangal, puspos ng kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng trono, sa pagitan ng mga matanda at mga buhay na nilalang, ay nakita ko ang isang kordero. Para bang ito'y pinatay, may bakas ng sakripisyo, ngunit buhay. Ang mga sugat nito ay nagniningning sa kaluwalhatian. Ang kordero ay may 7 sungay at 7 mata, ganap na kapangyarihan at ganap na paningin. Ito rin ang 7 espiritu ng Diyos na isinugo sa buong lupa. At lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatan mula sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Inaasahan ni Juan ang isang leon, ngunit ang nakita niya ay isang kordero. Ang dakilang hiwaga ng langit ay nabunyag. Ang tunay na tagumpay ay hindi dumaan sa lakas o dahas, kundi sa pagtalima. Ang makapangyarihang leon ng Huda, ang matagal nang hinihintay na hari mula sa angkan ni David, ay siya ring korderong pinatay. Ang inakalang pagkatalo sa krus ay naging pinakadakilang tagumpay sa kasaysayan. Sa loob ng kasulatan ay ang kapalaran ng mundo, ang mga paghatol ng Diyos at ang pagsasakatuparan ng kanyang plano ng kaligtasan. At tanging si Jesus, ang korderong naghandog ng kanyang buhay, ang karapat-dapat na magbukas ng mga tatak. Idineklara ng langit na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa sandata o kaharian, kundi sa krus at sa sakripisyo nito. Nang lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatan, tila tumigil ang lahat sa langit habang ang lahat ay naghihintay sa karapat-dapat. Nagtagumpay ang leon sa pagiging kordero. Sa katahimikan, isang bagong tunog ang pumuno sa langit, pagsambang umalingaw-ngaw sa isang bagong awit. Habang tinanggap ng kordero ang kasulatan mula sa nakaupo sa trono, lumaganap ang isang malalim na katahimikan sa langit. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya.
ang ipinako, muling nabuhay at niluwalhating tagapagligtas. Pagkatapos naputol ang katahimikan sa isang pag-awit ng papuri. Ang 4 na mahiwagang nilalang balot ng mga pakpak at mga mata ay yumuko sa harap ng kordero. Ang 24 na matatanda na kasuot ng puti at may gintong korona ay lumuhod din sa kanya. Bawat isa ay may hawak na alpa, tumutugtog ng musika mula sa langit at gintong mangkok na puno ng insenso, mabangong usok na umaakyat bilang pagsamba. Ang insensong iyon ay ang mga panalangin ng mga mananampalataya, ibinuhos sa buong salinlahi ng pananampalataya at pagdurusa. At nagsimula silang umawit ng isang bagong awitin, isang kantang hindi pa naririnig kailanman ni sa langit o sa lupa. Karapat-dapat kang tanggapin ang kasulatan at buksan ang mga tatak nito sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang kaharian, mga pari upang maglingkod sa ating Diyos at maghahari sila sa ibabaw ng lupa. Umagos ang kanilang awitin na parang malakas na ilog, umalingaw-ngaw sa dagat na salamin, pinuno ang langit ng musika. At pagkatapos ay narinig ko ang tinig ng di mabilang na mga anghel, milyon-milyon na nakapalibot sa trono, sa mga nilalang at sa mga matanda. Ang kanilang mga tinig ay parang talon, parang kulog na yumanig sa kalangitan. Sabay-sabay silang sumigaw sa perpektong pagkakaisa. Karapat-dapat ang korderong pinatay na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, lakas, karangalan, kaluwalhatian at papuri. Tumingin akong muli at bawat nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa at sa dagat, lahat ng buhay na nilalang ay sumali sa awitin, sa nakaupo sa trono at sa kordero ang pagpapala, karangalan, kaluwalhatian at lakas ay magpakailanman. Ang 4 na nilalang ay nagsabi, Amen, at ang mga matanda ay nagpatirapa at sumamba. Narinig ni Juan ang pinakadakilang musika na maiaalay ng langit, ang awit ng kaligtasan. Ang mga panalangin ng bayan ng Diyos ay umakyat na parang mabangong usok, sinabayan ng musika ng mga anghel at ng tinig ng bawat nilikhang buhay. Karapat-dapat ang kordero sapagkat ibinigay niya ang kanyang dugo upang iligtas ang mga tao mula sa bawat bahagi ng mundo. Ang kanyang kamatayan ay hindi ang katapusan. Ito ang tagumpay na lumikha ng isang kaharian ng mga pari na maghahari kasama niya. Sa banal na sandaling iyon, ang buong sansinukob ay naging isang koro, ang bulwagan ng trono ay naging isang entablado, at sa gitna nito ay nakatayo si Kristo, ang korderong pinatay. Ang papuri ng mga anghel ay dumagundong na parang kulog, pinuno ang langit ng banal na kaluwalhatian. Nagpatuloy ang pangitain ni Juan habang tumataas ang tinig ng pagsamba. Ang kanyang paningin ay lumampas sa trono at sa mga anghel at isang bagong larawan ang nabunyag. Ang nakita niya ay hindi lang mga nilalang sa langit, kundi isang napakalaking pulutong ng mga taong iniligtas, nakasuot ng puti, nakatayo sa harap ng kordero. Pagkatapos nito muli akong tumingin at nakita ko ang isang napakaraming tao sa harapan ko. Napakarami na hindi kayang bilangin ni Numan, higit pa sa dami ng mga bituin o ng buhangin sa dalampasigan. Sila'y nagmula sa bawat bansa, bawat lahi, bawat kultura at bawat wika sa ilalim ng langit. Mula sa mga hari hanggang sa mga alipin, mayayaman at mahihirap, bata at matanda. Lahat sila'y nakatayo bilang iisa sa harap ng trono at ng kordero. Suot nila ang makinang na puting kasuotan, nilinis sa pamamagitan ng sakripisyo ng kordero. May hawak silang mga palaspas sa kanilang mga kamay, simbolo ng kapayapaan, tagumpay at katapusan ng pagdurusa. At sa isang makapangyarihang tinig gaya ng hampas ng malalaking alon, sumigaw sila, ang pagliligtas ay nagmumula sa aming Diyos na nasa trono at sa kordero. Ang kanilang mga tinig ay pumuno sa buong langit, dumadagundong sa ibabaw ng kristal na dagat.
Ang mga anghel sa paligid ng trono, kasama ang mga matanda at ang mga buhay na nilalang, ay nagpatirapa at pinarangalan ng Diyos na nagsasabing, "Oo, ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, lakas at kapangyarihan ay sa ating Diyos magpakailanman. Amen." Pagkatapos, isa sa mga matanda ay lumapit sa akin at nagsabi, "Alam mo ba kung sino ang mga taong ito na nakaputi at saan sila nanggaling?" Sumagot ako, "Ginoo, kayo ang nakaaalam." At sinabi niya, "Sila ang mga nakaligtas sa matinding kapighatian. Nilinis nila ang kanilang kasuotan at pinaputi ito sa dugo ng kordero." Iyan ang dahilan kung bakit sila'y nakatayo ngayon sa harap ng trono ng Diyos, naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. Ang nakaupo sa trono ang mag-iingat sa kanila magpakailanman. Hindi na sila magugutom o mauuhaw kailanman. Hinding-hindi na sila masusunog ng araw o ng anumang init sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ang mag-aalaga sa kanila na parang isang pastol. Pangungunahan niya sila sa mga bukal ng buhay na tubig at ang Diyos mismo ang magpapahid ng luha sa kanilang mga mata. Nakita ni Juan ang ganap na bunga ng kaligtasan, isang malaking pulutong na hindi limitado sa isang bansa o grupo, kundi nagmula sa bawat dako ng mundo. Ito ang pangakong ibinigay kay Abraham sa Genesis 22, talata 17 hanggang 18, na ngayoy natupad. Ang iyong mga anak ay magiging kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dagat, at sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Ang puting kasuotan ay sumasagisag sa kabanalan na hindi nagmula sa sariling pagsisikap, kundi mula sa sakripisyo ni Kristo. Ang mga palaspas ay paalala ng mga tagumpay ng Israel, na ngayoy ibinigay na rin sa mga iniligtas mula sa bawat bansa. Sa harap ng kordero, wala ng gutom, wala ng uhaw, wala ng sakit o pighati. Ang pastol na minsang naghandog ng kanyang buhay ay siya ring gumagabay sa kanyang bayan patungo sa walang hanggang buhay. At ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan ang siyang nag-aalis ng bawat luha. Ito ang pangako ng langit. Ang sakit ay hindi ang huling salita. Ang korderong inialay ay siya ring mag-aalaga sa kanyang bayan magpakailanman. Nakita ni Juan ang pulutong na nakasuot ng puti, mga taong iniligtas mula sa bawat lupain na nagpupuri sa kordero at ligtas na ligtas sa kanyang presensya. Ngunit hindi roon nagtapos ang pangitain. Matapos ipakita ang mga taong bayan ng Diyos, ipinakita kay Juan ang mas kahangahangang bagay, ang hinaharap ng buong sangnilikha. Ang lumang mundo, puno ng pighati at pagkawala ay maglalaho. Sa halip, lilikha ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Tumingin ako at naroon ito, isang ganap na bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang nauna ay nawala na. Ang dating mundo, markado ng kasalanan at pagdurusa, ay tuluyang naglaho. Ang dagat, na sagisag ng kaguluhan at pagkakahiwalay, ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababa mula sa langit, isinugo ng Diyos. Ito'y kumikislap, perpekto, kasing ganda ng isang babaeng ikakasal na inihanda para sa kanyang nobyo. Ang mga pader ng lungsod ay kumikislap tulad ng jasper at ang mga lansangan ay kasing linaw ng ginto. Ang mga tarangkahan nito ay gawa sa higanting mga perlas at ang mga pundasyon ay may palamuti ng bihirang mga hiyas. Ang buong lungsod ay nagniningning sa kaluwalhatian ng Diyos, maliwanag na parang napakahalagang bato. Walang templo sa lugar na ito, sapagkat ang Panginoong makapangyarihan at ang kordero ang mismong templo nito. Hindi na kailangan ng araw o buwan upang magbigay liwanag sa lungsod, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang siyang nagbibigay liwanag at ang kordero ang mismong ilaw. Lahat ng bansa ay lalakad sa liwanag na ito at ang mga pinuno ay dadalhin ang kanilang karangalan dito.
Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, parang alon na bumubulong-bulong na nagsasabing, "Tingnan ninyo, ang Diyos ay nananahan na sa piling ng mga tao. Mananahan siya sa kanila at sila'y magiging kanya at siya ang magiging kanilang Diyos. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng pag-iyak, wala ng sakit, sapagkat ang mga bagay na ito ay lumipas na sinabi ng nakaupo sa trono, tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Isulat mo ito sapagkat ang mga salitang ito ay totoo at mapagkakatiwalaan. At sinabi niya sa akin, tapos na. Ako ang simula at ang wakas, ang unang at ang huli. Sino mang nauuhaw ay aking bibigyan ng tubig mula sa bukal ng buhay ng walang bayad. Ang sino mang mananatiling tapat ay tatanggap ng lahat ng ito at ako ang magiging Diyos niya at siya ang magiging anak ko. Ang pangitain ni Juan ay hindi nagtapos sa pagkawasak kundi sa pagbabalik ng pag-asa. Ang mundong sirang-sira dahil sa kasalanan at dalamhati ay pinalitan ng isang bagong langit at bagong lupa. Ito ang pangakong sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Tingnan ninyo, lilikha ako ng bagong langit at bagong lupa at ang nakaraan ay hindi na maaalala. Isaiah 65:17. Ang bagong Jerusalem ay hindi gawa ng tao. Ito ay nagmumula sa Diyos, kumikislap sa kagandahan, isang lugar kung saan ang langit at lupa ay sa wakas nagsama. Hindi na kailangan ng templo sapagkat ang presensya ng Diyos ang pumupuno sa lahat. Hindi na kailangan ng araw sapagkat ang kordero ay nagniningning magpakailanman. Sa lugar na ito, bawat sugat ay maghihilom, bawat luha ay mawawala, at ang kamatayan, ang huling kaaway, ay magagapi. Ang nawala kay Adan sa hardin ay ibinalik ni Kristo sa kaluwalhatian. Ito ang dakilang pag-asa ng mga mananampalataya, hindi lamang upang lisanin ang mundong ito, kundi upang manahin ang isang bagong mundo, kung saan ang Diyos mismo ay mananahan kasama ng kanyang bayan magpakailanman. Naabot ng pangitain ni Juan ang rurok nito, isang binagong langit, isang naibalik na lupa, at isang makinang nalungsod na ibinaba ng Diyos sa karangalan. Ang Diyos ay mananahan kasama ng kanyang bayan at bawat luha, bawat pighati, bawat bakas ng kamatayan ay tuluyang mawawala. Ngunit kahit matapos ibunyag ang hinaharap ng buong sangnilikha, hindi nagtapos ang pangitain sa katahimikan. Muling nagsalita ang tinig ng makapangyarihan, pinagtibay ang kanyang pangako sa pamamagitan ng kanyang sariling mga salita. At ang nakaupo sa trono ay nagsalita sa akin at ang kanyang tinig ay parang rumaragasang tubig. Sinabi niya, tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Isulat mo ito, sapagkat ang sinasabi ko ay totoo at mapagkakatiwalaan. Ako ang simula at ang wakas, ang unang at ang huli. Sa sino mang nauuhaw, ibibigay ko ang tubig ng buhay bilang kaloob. Ang sino mang mananatiling matatag hanggang wakas, ako ang magiging Diyos niya at siya ang magiging anak ko. Nang marinig ko ito, ako'y napaluhod sa pagsamba, lubos na nabighani sa kanyang kapangyarihan, ngunit puno rin ng kapayapaan mula sa kanyang mga salita. At narinig ko ang tinig ng Espiritu na nagsabi, kasama ang babaeng ikakasal, halika. At lahat ng nakarinig ay nagsabi rin, halika. Ang paanyayang ito ay umabot sa bawat bansa, tumatawag sa bawat pusong nagnanais mabuhay. Kung ikaw ay nauuhaw, lumapit ka at inumin mo ang tubig ng buhay, walang bayad. Ito ang huling paanyaya ng langit, hindi lamang para sa akin, si Juan, na nakakita ng pangitaing ito, kundi para sa lahat ng makaririnig nito, ngayon hanggang sa wakas ng panahon. Bukas pa rin ang mga tarangkahan ng lungsod. Ang tawag na iyon ay para sa iyo. Ang huling pangitain ni Juan ay hindi nagtapos sa pagkalito, nagtapos ito sa isang paanyaya. Hindi lang ito sulyap sa langit. Ito ay isang personal na imbitasyon para sa iyo at sa akin. Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay sumisigaw, halika!
Ang mga iniligtas ay inuulit ang parehong salita, halika. At si Jesus mismo ang nag-aalay ng tubig na nagbibigay buhay sa lahat ng tatanggap. Nagtatapos ang aklat ng pahayag kung saan ito nagsimula, kay Jesus sa sentro ng lahat, ang simula at wakas, ang korderong pinatay, ang hari na muling babalik. Hindi ito isang kwento na malayo sa realidad. Ito ay isang pangakong buhay ngayon. Ang nakita ni Juan sa langit ay tiyak na hahanga sa iyo, ang trono na puno ng liwanag, ang korderong namatay ngunit nakatayo pa rin, ang mga awit ng mga anghel, ang dagat ng mga puting kasuotan, at ang bagong Jerusalem, ang lungsod kung saan nananahan ng Diyos kasama ng kanyang bayan. Darating ang araw na ang lahat ng ito ay hindi na lamang pangitain ni Juan. Ito ay magiging ating katotohanan. Kung nahipo ang puso mo ng pangitaing ito, i-click ang like sa video na ito. Mag-subscribe upang tuklasin pa ang mas malalim na katotohanan mula sa Biblia at ibahagi ito upang marinig din ng iba ang paanyaya ng langit. At sabihin mo sa comments, aling bahagi ng pangitain ni Juan ang pinakatumi mo sa puso mo? Hanggang sa muli, panatilihin mong nakatuon ang iyong pananaw kay Jesus, ang korderong naghandog ng lahat, at hintayin mo ang araw kung kailan ang pananampalataya ay magiging ganap na katunayan.